Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Alas 9:30 na! Alay, Biyaheng Kapitolyo na! Ayun naman, napapakinggan nyo ba yon? Isang napakagandang tugtugin at musika ngayong magandang umaga ng Martes. Ipaulit natin. O, Baka sige nga. hindi nila masyadong narinig. Ulitin nga natin yung tugtog. 1, 2, 3, and... Yun! Ayan, at syempre, good morning! Maganda at mapagpalang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta na ba ang lahat? Aba naman, Diyos ko po, talaga na mga hitik sa biyaya, lalo na ang linggong ito kasamang Auntie May. At syempre, ngayon nga po ay araw na naman ng Martes, pero bago iyan, ay para po sa ating regular Christmas countdown muna, partner, syempre, ay alam nyo baga ho, na 16 na tulog na lamang ay Pasko na! Yan na. Yan pa ang isang magandang mapakinggan eh. Ang ganda, ano yung nasimula ng araw natin sa isang festive na tugtugin, tapos napaka-smooth ng transition into a very Christmas and Yuletide season talaga ng mga very nice. Wow. At sabayan pa ng malamig na panahon. Totoo, grabe naman. At dahil nga dyan sa mga vibes na yan, aba, ay talagang walang duda, it is indeed another beautiful Tuesday morning na naman po para sa panibagong araw ng ating walang patid na pagsaserbisyo. Ayan, napakatuloy nga po ng paglipas ng mga araw at panahon, abay biruin nyo yun, ay napapakinggan nyo na naman kami ngayong mga oras na ito para sa isang panibagong araw na naman ng ating pagpasada dito pa rin sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayun, good morning kasamang Ornald. Ang ganda naman ng energy mo kasama ng Auntie May. Good Siyempre, morning. ibagay natin yung energy sa mga aktibidad natin ngayong, hindi lang ngayong araw, ngayong linggong ito. Oo naman. Yan. And yes, it is another Tuesday morning na naman nga po. Pero syempre, kumusta na baga ho kayong lahat? Ayan, kumusta ka kasamang Ornald? Okay, talagang tayo ay full force, lalo na sa mga paparating na araw. Pero syempre, iyon ay ibabahagi natin maya-maya lamang. Yeah. December 9, 2025 na po. 16 na araw na nga lang, no? Ang bilis. Parang kailan lang nagsimula tayo ng countdown ng 100 days. Totoo, No. grabe. Oh, ang bilis talaga. At ito nga po, ang isa sa mga espesyal na panahon, hindi lamang po sa ating mga Batanggenyo, manapay para po sa ating buong lalawigan ng Batangas. Dahil nga ngayong linggong ito, lalo't higit kahapon, December 8, 2025, ay ating ipinagdiriwang ang 444th Founding Anniversary Celebration ng lalawigan ng Batangas. Tama, Ayun. akalain mo yun. 444th na ng, kumbagay, pagkakatatag ng Yes, ating lalawigan oo. yan. Talaga namang
punong-puno, siksik, nag-uumapaw ang mga aktibidad na ating ibabahagi maya-maya lamang. Kaya totoo na ito ay tinaguriang makasaysayan at naging historic pa ito dahil kasabay ng ating pagdiriwang kahapon ng ating 444th founding anniversary ng Province of Batangas ay may ipinagdiriwang din tayo ngayong linggong ito. Ayan, ano nga ba yung pinagdiriwang natin? Siyempre, ang inaabangan ng lahat ang pagbabalik ng Ala-F Festival 2025. Yan naman. Alam mo kahapon, Ornald, yan nga po, maibahagi namin sa inyo, sisimulan na lang namin ng pahapyaw. Kahapon po nagsimula ng buksan at kumbaga talagang inopen na po ang ating Ala-F Festival 2025. Talagang kung i-sum up natin, parang overall, talagang napakaganda at napakainit ng tila baga pagpapasinaya at naging open house ng bakuran ng Kapitolyo para sa lahat. Although everyday naman ay talagang bukas ang ating Kapitolyo para sa ating mga kababayang Batanggenyo. Ayun. At ayun nga, ay ang daming naging ganap kahapon pa lamang at syempre gayon din ang dami ng mga kababayan natin na sila mismo ay personal na suminsay dito po sa ating bakuran sa Kapitolyo ng Batangas. But wait, there's more! Dahil ang ating pagdiriwang ng tinaguri ang pinakamasaya, pinakamalaki at pinaka-engranding festival sa lalawigan ng Batangas ay hindi magtatapos sa isang araw lamang. Dahil ito po ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na araw, if I'm not mistaken, hanggang ngayong araw ng Sabado. At iyan nga ay syempre katuwang natin ang pamahalaang panlungsod ng Batangas at syempre ang iba't ibang tanggapan na bumubuo po sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna of course ng mahal na mahal nating ina ng matatag na lalawigan ng Batangas, walang iba, Governor Vilma Santos Recto. Ayan, tama ka dyan kasamang Ornald. At doon nga po sa ating mga kapwa Batanggenyo na mapapadaan, mapapasinsay dito sa ating paligid ng Kapitolyo, makikita po ninyo dyan yung mga nakapost nating tarpaulins and LED kung saan nandito yan yung everyday activity natin. Yes. Meron po tayong mga aktibidad na nakalatag diyan. Araw-araw po merong mga ganap. At saka ang kinagandahan dito sa ating programa ngayong umaga, this is nothing like any ordinary araw ng ating pagbabalita at pagbabahagi ng iba't ibang mga nagiging kaganapan sa loob at labas ng ating bakuran. Kasi ang ating Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo ay magiging Ala-F Festival Special. Ayan. Yes. At talagang ibabahagi po namin sa inyo isa-isa ang mga nagiging kaganapan dito po sa ating Kapitolyo ng Batangas. At ayun nga, Auntie, ako ay na-excite kasi ang plano ay dun tayo sa labas, sana Correct. sa field mag-uulat ngayong araw na ito. Pero ayun nga lamang ay nagkaroon tayo ng kaunting hamon sa, syempre una yung panahon. Ang ating mga kagamitan ay pero sa mga susunod na araw, susubukan natin at gagawa natin ng paraan na para maipakita din natin sa ating mga live viewers ano nga ba talaga ang estado at kasalukuyang itsura at kalagayan ng ating mga trade fairs sa labas at iba pang mga nagaganap doon simultaneously. Alam mo, bigyan pa uli natin sila ng sige. kaunting pahapiyaw ng mga detalye, no? Kung mapapansin nyo po, kung mapapadaan kayo dito sa harap ng Kapitolyo, meron po dyang entablado sa harap. Diyan po ginaganap yung mga performances. Lalo mamaya, meron ulit tayo. May paganap ulit tayo mamaya. Diyan po ginaganap every afternoon. Diyan po sa entabladong yan para ipakita at i-open sa lahat na pwede po kayong manood, pwede kayong suminsay dito sa atin sa Kapitolyo. Isang paanyaya sa napakagandang pagdiriwang na ito na gustong-gusto po ni Governor Vilma Santos Recto mismo na makasama kayong lahat, ang ating mga kababayang Batanggenyo dito po mismo sa bakuran ng Kapitolyo, hindi lamang sa pagdiriwang ng ating Ala-F Festival, gayon din sa napakahalagang okasyon ng ating paggunita sa
144th founding anniversary ng pagkakatatag ng ating lalawigan. Oo, ito pa, isa pa, dagdag ko pa. Ha? Makikita nyo din po dito sa kahabaan ng kalye ng Kapitolyo yung mga nagagandahang booth ng iba't Yes. ibang munisipalidad po dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Talaga namang parang naging paiskaran. Correct. Talagang walang nagpapahuli kung ano ang kanilang mga ipinagmamalaki ay talaga namang itinatampok ng husto doon sa kanilang mga booths. Meron dyan makikita nyo yung mga pangdekorasyon sa bahay na gawa mismo sa kanilang munisipalidad. Yes. At hindi nyo akalaing kaya pala itong gawin. Mhm. At ang iba pang mga detalye patungkol dyan ay atin pong ibabahagi syempre dito lamang sa ating pagpasada ngayong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimula ng may talino at puso. Ayan, at sa bawat serbisyong hatid po ng ating pamahalaan, atin na ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at ang ating pong social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas, tara sa One Batangas. At lagit-lagi ang wika nga ng ating mahal na ina ng lalawigan, Governor V, kahit mga oras at syempre may pinagdaraanan man tayo, mapamakulimlim na panahon iyan o anumang bigat ng problema ang ating daladala, diniho sa lalawigan ng Batangas, bawal ang nakasimangot. Kaya naman patingin ang inyong mga smile at syempre kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw ng Martes ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo, lalo't higit ngayong Alae Festival. At syempre, kasamang Ornald, hindi mawawala sa ating pagpasada ngayong araw, yun ngang mga aktibidad at programang personal po na dinadaluhan at pinupuntahan ng ating mahal na Gobernadora Vilma Santos Recto nito pong mga nagdaang linggo. Yes, kaya naman syempre, sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at syempre ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ito po ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Kasama po ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Naririto na pong muli ang inyong mga kasama sa isang oras na naman ng kwentuhan at talakayan. Aha. Ito naman po si Cheryl May Makuha Halili. At dito pa rin po yan sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito pa rin po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, paririna at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan at ang oras po natin, ganap na pong alas 9:54 ng umaga, napakatulin ng oras Correct. natin kasamang Auntie May ay paano na lamang ang ating pag-uulat ng talaga ng mga ika nga ng mga kabataan ngayon ay mga juicy information Yes. na dapat nilang Ang malaman. dami Pero pa naman nating baon. totoo. Pero bago iyan, syempre, lagit-lagi, sa bawat yugto po o bawat panibagong pagpasada natin, ay halina at tayo muna sabay-sabay na manalangin para po sa isang gabay at patnubay na muli pa rin pong ihahatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas, walang iba, binibining Zara Josiah Timaano. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast.
Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry, she was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'ma let it go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. From this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Talino at puso. Amen. Amen, amen. Ayan, napakagandang masimula ng ating araw sa pamamagitan ng isang panalangin. At syempre, everyday pagising pa lang natin, maraming salamat Lord for another day. Ayan. Tama yan. At syempre, maraming salamat pala kay Miss Jaya, maraming salamat sa napakagandang awit panalangin natin tuwing araw ng Martes. At syempre partner, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Martes, ay atin munang babatiin ng Happy Tuesday morning ang ating mga masusugid na tagapakinig. Ayan, muli nga isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo't higit po sa mga nakikinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. Ang atin nga pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilang Infinite Radio 102.3 FM, dyan po sa lungsod ng Lipa, at sa 105.5 radyo natin to sa bayan naman po ng Padre Garcia. Sa mga nakikinig naman po sa kani-kanilang mga sasakyan, mapapribado po ito o pampubliko, at yung pong mga nasa biyahe papunta sa kani-kanilang mga trabaho o saan man pong lakad, ingat-ingat po kayo. Ngayon sa ating mga kababayang Garcianos at sa ating mga kababayang Lipeños, magandang umaga po sa inyong lahat. At excited ako mapanood ang, ano ba yung sa Garcia? Ang Kabakahan Festival, at sa Lipa naman ay ang Kaping Barako Festival ng lungsod ng Lipa. Ay talaga namang aabangan natin iyan sa paparating sa darating na araw. Oo. At syempre ang ating pagbati rin dahil ang ating pong programa ay kasalukuyan rin pong napapanood live sa official Facebook page po ng Batangas Provincial Information Office o Batangas PIO. Kaya naman ang ating pong pagbati sa ating mga kasamahang nanonood ngayon. Of course, ito naman ang ating kaibigan, Tita Nits Lapa, good morning! Magandang umaga po, Biyaheng Kapitolyo, and of course, kay Tito Roger Aguirre, gayon din kay Miss Cashelka Ralin Cantos, good morning po, Happy Alae Festival! At ito naman isang paanyaya mula sa ating kaibigan, Batangas graphic artist, Batanggenyo graphic artist, parini na sa Kapitolyo at makisaya sa Alae Festival. Ayun. Ayan, oo, tama dyan. Makisaya po kayo, talagang napakasaya. Nandyan din po si Carlos Terry Bugtong na bumabati ng good morning po Batangas. Morning. Good morning sa iyo. Siyempre, andyan din Tita Ella Kayabat. Kay Cristal Cabello, happy Alae! 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 Ayun. Yan. At ang dami pa nakatutok sa atin at nakikinig. Good morning po sa inyo. Yan, punta na po kayo dini. Parini na kayo
sa Kapitolyo ng Batangas. At syempre sa ating mga live viewers ngayong araw na ito ay aming itatanong sa inyo o pwede nyo kaming bahagihan sa pamamagitan ng ating comment section dito sa ating live streaming sa ating official Facebook page na Batangas PIO. I-comment nyo lamang po ano ba ang inyong inilulook forward na makita o maranasan, ma-experience ba dito sa ating Alaef Festival 2025. Ayan, again, isang paglambing, pwede nyong i-comment dyan, ano ba ang inyong nilulook forward na ma-experience o masinsayan dito sa ating Alaef Festival 2025. Ayan, batiin din natin, nakatutok sa atin, Royce Lauren Kagimbal. Good morning, Yan, Ate good morning. Royce. Napaka-sexy naman ito ngayon. At syempre, Ate Royce, thank you kasi kahapon ay ang daming picture na sinend sa akin ni Ate Royce kaya may na-upload tayo. Ayan, thank you so much, Mr. Royce. Ayan. Oh, tungo na tayo. Oo, sa mga pwede na ibabahagi siguro. natin. Ayan. Pero bago tayo magtungo dyan. Excited ako. ako'y na-excite din talaga kasi this is my first time to experience this Alaef Festival. At sa unang araw pa lamang talagang everything is so surreal. Everything is really heartfelt. Grabe, ganun na lamang ang pagmamahal ng ating ina ng dakilang lalawigan ng Batangas. And speaking of which, sa atin pong Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po, ma'am. Gayon din sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto. Good morning po, sir. At syempre sa ating pong Chief of Staff, Mr. John Dihan, at sa lahat po ng bumubo ng Sangguniang Panlalawigan, sa pangunguna po yan ng ating Vice Governor Dodo Mandana, 10 po ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal, magandang umaga po. Ayan, at syempre ngayong araw na ito ay binabati din natin si Mama Katsi Catalan na kahapon ay kasama natin sa ating opening. Gayon din of course sina Sir Brian D. and of course si Sir Arvin. Magandang umaga po. Ayan. Pwedeng pahabol muna ang pagbate. Oo naman, Agad-agad partner. pagbate. Ayan. Pagbate ng happy birthday sa aking pamangkin, Patricia Lorraine Torres. Yan, happy birthday Happy sa'yo. birthday! Gayon din sa aking kumare, Eliza Valdez Panopio. Happy birthday din. Ayan, Yan. at sa lahat ng nagdiriwang ng Yes. kanilang kaarawan, pwede kayong mag-celebrate dito sa ating Correct. Kapitolyo. Kaya naman wala ka nang ibang hahanapin kasi it's all here. So near. Ayun. And time check po tayo. It's already 10:03 in the morning. Grabe naman. Pero syempre, lagi marami kaming baong impormasyong hatid sa inyo bawat araw. Kaya naman sa atin pong pagbabalik ay atin na pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa labas at loob ng bakuran ng ating Kapitolyo matapos po lamang ang ilang mga paalala. Kaya naman wala muna pong maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito?
Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating Biyaheng Kapitolyo. Energy talaga tayo ngayon Tuesday. Grabe, Siyempre. hype na hype pa rin tayo sa Dapat ating hanggang pagdiriwang. Saturday tong energy na to. Oo naman, kaya nating i-maintain yan Yes. kasi dito ay talaga na mga wala kang ibang mararamdaman kundi saya, excitement at talaga naman yung iyong pagnanais na wala ka dapat ma-miss sa mga Correct. kaganapan sa ating Kapitolyo. At syempre, speaking of kaganapan at bago iyan pala, ay nanonood din sa atin ngayong umaga si Miss Desiree Pag-iwan. Magandang umaga po. At syempre kasama rin natin dito sa ating studio. Live Walang na iba, live. oo, ang ating mabuting kaibigan at napakasipag nating kasamahang kapatid dito sa ating tanggapan ng BPIO. Walang iba, Miss Francesca, good morning! Good morning! Ayan. Yeah, nakaway-kaway. At syempre, para po sa mga naging kaganapan sa ating bakuran ng Kapitolyo, nito mga nagdaang araw, lalo't higit kahapon po, eto na. Aba ay sinimulan na nga po sa isang banal na misa ang formal na pagbubukas ng 444th founding anniversary ng lalawigan ng Batangas at pagdiriwang ng Alae Festival 2025 doon po sa ating Dream Zone Dine sa Kapitolyo ng Batangas. Ang misa po ay pinangunahan ni Father Noni Dolor na nagsilbing inspirasyon at espiritual na paghahanda para po sa masigla at makulay na pagsisimula ng selebrasyon natin ngayong taon. Yan, lagit-lagi naman ating sinisimula ng ating mga aktibidad dito sa Kapitolyo sa pamamagitan ng misa. Ang ating Eucharistic celebration bilang pasasalamat. Tama. At kasunod nga po niyan, formal nang inilungsad po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Matatag na Batangas Award for Visionary Leadership towards Sustainable and Resilient Local Government Units o yun pong tinatawag na MBA-VSR para po sa mga lungsod at munisipalidad sa lalawigan ng Batangas na nagsusulong po ng serbisyong tapat, inklusibo at may makabagong pamamaraan tungo po sa matatag na Batangas. Ang MBA-VSR Award ay naitatagpo sa bisa ng nilagdaang Executive Order No. 21, Series of 2025 ni Governor Vilma Santos Recto. Ito po ay pawang hango sa isinasaad na diwa ng paghahatid ng tapat at mahusay na serbisyo publiko ng 1987 Constitution Local Government Code of 1991 at Seal of Good Local Governance Act of 2019. Pinangasiwaan po at pinangunahan ang paglulungsad ng MBA-VSR
ni na Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto bilang kinatawan po ni Governor Santos Recto. Chief of Staff at MBA VSR Lead Convenor Pedrito Martin Dihan Jr., Provincial Planning and Development Officer Ma'am Marisa Mendoza, League of Municipalities of the Philippines Batangas Chapter President at Rosario Municipal Mayor Leo Vimorpe, Department of Interior and Local Government Batangas OIC, Provincial Director Robinson Maak, at MBA VSR Technical Advisor Florida Dihan. Ayan, imagine, ito ay nakapaloob sa Executive Order number 21 ng ating mahal na ina ng lalawigan, and for sure, napakarami sa ating mga bayan at lungsod dito sa ating lalawigan ang talaga namang gayon na lamang ang pag-aalab na makapaglingkod ng husto at lubos sa ating mga kababayan, lalo't higit isa sa magbuboost ng ating good governance ay ito nga ating MBA VSR Awards. Ayan. Samantala, support local dahil bukas na po para sa lahat ang VSR Community Market, tampok ang natatanging produktong tatak Batanggenyo. Kaya naman parinin na sa Kapitolyo ng Batangas at Mamaraka din sa ating Alae Festival 2025. Ayan, at speaking of Mamaraka ay talaga namang magbaon po kayo ng salapi. Yan, ng pera dahil hindi lamang po mga home decor, mga galing sa iba't ibang munisipalidad ang makikita nyo at mabibili nyo dahil dito po sa ating kahabaan ng kalye dito ay madaming pagkaing mabibili. Sa tunay. Talaga namang kayo po ay matatakam, ay syempre, ikakain na din po. Ano po, ika nga ng mga kabataan ay magmumukbang ka sa dami ng nakahilerang pagkain dito. Actually, the moment na ikaw ay tumungtong dito sa vicinity ng Kapitolyo natin, ng ating bakuran, talagang ikaw ay wala nang hahanapin pa. Pagpasok mo dito sa ating bakuran, umaga pa lamang, hindi ka na lalayo pa, hindi ka na aalis pa kasi ang ating po mga events ay simultaneously nagaganap. Correct. Kung ikaw ay magugutom, ay pwede kang pumasyal dun sa ating napakahaba at talaga namang punong-puno na ating trade fair kung gusto mo na makakain. At habang nag-aantay, meron tayong mga pre-shows na nagaganap sa bawat iba't ibang areas dito sa ating Kapitolyo. And yung ating mga main events na isinasagawa na talaga namang aabangan mo kahit abutin ka ng dilim dito sa ating bakuran. At hindi lamang naman po puro pagkain ang nandiyan. Meron ding mga pang-OOTD. Yan. Ayan. Kung kayo po ay may mga lakad this coming holiday season at wala pa kayong pang-aura, ay meron din po tayong mga stalls dyan ng mga damit, mga pang-aura ninyo. Ganon din ng mga accessories. Tunay. Yan. Madami din po dyan. At yung mga nauuso ngayon na mga pangpalawit sa mga cellphone, na personalized na mga pangalan, marami po tayo dyan sa ating trade fair. Kaya po, tara, sinsayan nyo na dahil talaga namang madami kayong mabibili, madami kayong makakain, busog na, ay talagang naka-aura pa. At syempre bukod dyan, ay matatanawan nyo rin diyan o makikita nyo rin diyan sa inyong pagpasok doon sa ating trade fair, yung iba't ibang itinatampok din ng mga produktong lokal mula po sa ating mga municipalities and cities dito sa ating lalawigan. And bukod diyan, yung kanilang napakagandang presentation, how they represent their municipalities and cities, talaga namang mapapamangha ka. Talagang kahit ang dami mong dala na pamaraka, ay hindi mo maiiwasan na magpa-picture doon sa mga booths na yan, lalo na kalimbawa kung ikaw ay taga San Pascual, kung ikaw ay taga Ibaan, kung ikaw ay taga Tuwi, kung ikaw ay taga Taysan, talaga namang hindi mo maiiwasang magpa-picture at ikaw ay magiging proud mismo sa kung gaano kaganda at kung gaano nga ba dapat nating ipagmalaki yung mga produkto na meron tayo sa bawat bayan at lungsod dito sa ating lalawigan. At alam mo ba, kasamang Ornald, dyan mo din makikita yung paghahabi.
At meron kami kahapon na nakadaupang palad ng mga kabataan na sabi nila, nung makita nila doon sa isang booth, meron kasing naghahabi doon. Ang sabi nila, ay ganito pala, yun yung napakaganda na nakikita mismo ng mga kabataan natin na may naghahabi pa din dito sa atin sa Batangas. Alam mo yung natutuwa sila kasi personal nilang nakikita kung paano ginagawa yung mga tela, yung mga sinusuot natin, lalo na ng ating mga barong Tagalog, yan, yung ating mga pang Monday na sinusuot. Sabi nga nila, ang galing, ang tiyaga at ang pulido ng pagkakagawa at pagkakahabi talaga. Nandidiyan din ang White Beach sa isa nating booth. Dinala ang dagat dito sa ating trade fair ng Alae Festival. Kainaman ay pagkaganda. Sadya. Yan siya, sabi mo, parang ang sarap tuloy pumunta. Oo. At ang sarap suminsay. May bangka pa. Correct. Nandidiyan ang lahat. At meron dyan, makikita mo ngayon, parang kahapon hindi ko to napansin, pero hindi ko lang din sure, parang meron diyan ngayon nakatindig na panadero. Meron. May malaking nakasuot diyan ng panadero. Yan. At iba't iba nandiyan din yung mga bahay kubo. Yes. Ganyan. Meron din, makikita mo diyan yung mga niyog na pinanggagalingan ng lambanog. Yeah. Yan. Nandiyan. Talaga namang mamamanghang ka sa kanilang mga disenyo ng kanilang mga booth. Ni ultimo nga ang ating mga kababayan sa Padre Garcia, abay dinala at binitbit ang kanilang baka, inilagay sa taas ng kanilang booth. Talaga namang ang cattle trading capital of the Philippines, talaga namang ipinagmamalaki rin natin. At talagang sa kanilang booth doon mo malalaman at inirerepresenta talaga nila kung ano ang meron sa kanilang mga munisipalidad. Yes, hindi lang mga produkto pero syempre yung spirit ng pagiging lokal nila sa bayan at lungsod na iyon na talaga namang taglay pa rin ang pagkakaroon ng dugong Batanggenyo. Tama. Ayan. At siguro ay ating pasadahan yung naging mensahe ng ating Provincial Administrator Attorney Joel Montealto sa naging pagbubukas ng ating 444th founding anniversary kahapon dito sa Dream Zone. At wika nga ng ating Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, ngayong araw po, December 8, hindi lamang natin ginugunita ang taong 1581 ng formal na itatag ang Batangas, kundi ipinagdiriwang natin ang matibay na kasaysayan, mayabong na kultura, at ang walang kaparis na tapang at pagiging masayahin ng ating lahi. Ang esensya ng ating pagiging Batanggenyo na sinasalamin ng tanyag na katagang Alae. Ang matatag na Batangas ay isang lalawigang hindi lamang mayaman sa kasaysayan, kundi matibay sa ekonomiya, sumasabay sa pagbabago, at nananatiling matatag ang samahan ng bawat mamamayan. Napakaganda ng naging mensahe. Iyon ang naging mensahe ng ating Provincial Administrator Attorney Joel Montealto on behalf of our mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, during nga po yung ating opening celebration ng 444th founding anniversary celebration ng ating lalawigan ng Batangas. Tama ka. At napakaganda nga at tamang-tama yung mensahe ng ating Governor Vilma Santos Recto. Dahil totoo namang sumasabay tayo sa pagbabago. Totoo. Noong panahong una-una, tableya lang ang alam natin sa kakao. Pero ngayon, ang daming naglalabasang produkto. Ang daming nadidiskubre na pwede palang gawin pa sa kakao. Nagulat ako, may nakita ako mga bags. Correct. Na talaga namang... nandidiyan din yung damit na yari din sa kakao. May mga accessories din dyan na yari sa kakao. At mula sa ugat hanggang sa pinakabalat ng bunga nito ay kaya nilang gawa ng paraan kung ano pa ang pwede nilang magagawa. Parang pwede na natin siyang maihambing sa Batanggenyo's Tree of Life. Diba? Kung ang ano ay niyog. Dito meron din tayong cacao trees. At syempre, ayun nga ay ang dami-dami mula nga dun sa mga tableya, yung mga chocolates natin.
ngayon ho ay sobrang pino na ng mga products o yung mga output na gawa mismo ng ating mga cacao growers na Batanggenyo na talaga namang hindi na pang Batangas lang pang-import na, pang-export na. Grabe. At ang isa pa, may nakita din tayo dyan na gawa naman sa abaka. Mga lalagyan ng candies, pandekorasyon din sa bahay, mga scrap paper, yung ginagamit sa scrapbook, nayari sa abaka. At hindi lang po ito sa lalawigan ng Batangas, dinadala nila. Manapay sa ibang bansa pala ay nag-e-export din sila. Ayan, at syempre, bukod nga Auntie doon sa ating trade fair, ay kahapon ay nagkaroon din ng parang health and wellness baga na bilang bahagi ng ating pagdiriwang kung saan ang ating mga kasamahan mula sa tanggapan ng Provincial Health Office ay nagkaroon ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan at namahagi ng mga gamot sa pangunguna, of course, ng ating OIC na PHO, na si Dr. Gerald Alday na talaga namang tinataglay ang goal ng ating Governor Vilma Santos Recto na ika nga, ang kalusugan nyo ay #1 sa puso ni Governor Vilma Santos Recto. Tama naman lagi yan. Talagang una't-una, sabi nga ng ating gobernadora, ang kalusugan ay mahalaga. Yes. Ito ay kayamanan nating mga Batanggenyo. Kaya lagit-lagi sa mga proyekto ng ating gobernadora, nangunguna diyan syempre at hindi mawawala ang patungkol sa kalusugan. Ayan. At kahapon din nga po, may naganap po na Zumba activity dito sa ating Ala-F Festival na talaga namang dinumog ng pagkadami-dami magsusumba. Ramdam na ramdam po ang enerhiya ng mga sumbayanang Batanggenyo mula po sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Batangas na dumagsa nga po dito sa Kapitolyo ng Batangas para po sa Zumba activity sa Ala-F Festival 2025. Sino bang nakasama nila dyan, Auntie May? Walang iba kundi ang ating dance diva, Miss Regine Tolentino lang naman. Ayun! Panalo talaga namang talagang sobrang husay ang pagkakaganyan ni Miss Regine Tolentino. Talaga namang kahit kami na technical production sa gilid ay napapaindak, napakahusay. Gayon din syempre ang husay ng ating mga kababayang Batanggenyo sa pagsusumba. Mas maganda nga pala yun, sumbayanan. May nagre-request ko, paano daw yung galaw ni Miss Regine Tolentino? Napapitek ang Ala-F Festival with Miss Regine Tolentino. Oo, talaga namang hanga ka sa galing niyang umindak. Alam mo yung parang ang gaan-gaan ng galaw niya. Talaga naman nakakatuwa. At mapapasabay ka dahil napaka-energetic ng ating Miss Regine Tolentino. At syempre, talagang dahil ang ating mahal na ina ng lalawigan ay star for all seasons ng ating mga puso, ay syempre hindi siya papayag ng ating Ala-F Festival at lalo't higit ang pagbabalik ng Ala-F Festival ay magiging gayon na lamang. Kaya ito ay magiging star-studded din kasamang Auntie May dahil ngayong araw ng Sabado, kung hindi ako nagkakamali, sa ating culminating activity ay may mga darating din na mga bituin na makikisa at makikisaya kasama ng ating mga kababayang Batanggenyo dito sa ating Ala-F Festival. Huwag na nating paabuti ng Sabado dahil sa pagkakaalam ko, bukas pa lamang ay may darating na tayong mga bisitang artista. Meron din bukas? Yes! Grabe naman yun. Ganyang kagaling, ganyang kasaya at talaga nag-uumapaw ang mga personalidad na nabisita sa atin dito sa Batangas. Pero syempre bago dumako ang bukas o bago sumapit ang bukas, mamaya ay meron tayong gaganapin na rock activity o rock event dito sa ating Kapitolyo. Parang ito yung ating Battle of the Bands. Yes. Ayan. Parang rock-rockan nights na ito kasamang Auntie. Pero bago tayo dumako mamaya, ano nga yung naganap kagabi? Ay, na syempre talaga naman. Nandudoon ka din at nag-pre-show ang ating kasamang Arnold and Jaya.
Talaga namang ang 3 pirasong kanta ay humaba ng 1 oras at kalahati na hindi ko inaakalang ganun magiging kahaba ang ating pre-show kasi maging kami ni Miss Jaya Di Maano ay nag-enjoy at hindi namin namalayan ang oras dahil nga sa sobrang saya at sobrang exciting ng bawat mga kaganapan and events dito sa ating ALAe Festival. Sabi nga, sari-saring himig at husay sa pagkanta ang ipinamalas po ng mga Batanggenyong musikero mula po sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Batangas bilang bahagi po ng programa pa rin ng biggest and grandest festival po sa lalawigan ng Batangas. Ito nga po yung ating ALAe Festival 2025. Ayan, at syempre sa lahat po na nagbahagi ng kanilang mga musika, maraming salamat po sa inyong lahat. Talaga ng mga nakita din natin dito sa ating patimpalak na ito sa ating acoustic challenge, yung husay at talento ng ating mga kababayang Batanggenyo, lalo na in terms of acoustic music. And syempre, congratulations, nanalo kagabi ng Best Vocalist Award ang La Acustica. Ayan. Sino pa ba kasamang Auntie May? Yan po mangalwa naman po sa pwesto ang La Acustica. 2 ang award nila. Oo. Wow. Best Vocalist ha, tsaka second place. At first placer naman po ang Before and After. At syempre, ang hinirang nananalo. At ang nagkampiyon, The Roots Trio. Ayan, congratulations. At kanina sa ating flag raising ceremony ay nagtanghal uli ang The Roots Trio at syempre kay Tito Ferdy. Grabe, napakahusay. Congratulations po. Walang kupas. Oo, ay sabi naman nga ng Tito Ferdy, elementary pa lang naman po. Ako ay nakanta na. O nga naman, talagang hasang-hasa na ang ating Tito Ferdy diyan. Kaya no wonder kung bakit ang ating kaibigan na si Ate Char ng Pipos ay talaga namang nabighani at talaga namang nagpuso-puso ang mga mata dahil sa husay. Nung kantahan ng ating Tito Ferdy. Yan naman nga. Ayan, once again, congratulations po sa inyo lahat. And short recap lang, bukas po, mamaya ay magkakaroon po tayo ng Battle of the Bands. Samantala, bukas... Ayan, bukas po ay may mga darating tayong bisita. Ito yung inaabangan ng ating mga kabataan ngayon. Sino ba yan? MMF entry daw itong mga ito. Ay, grabe. For sure, kilala na agad yan ng ating mga kababayan. Ayan, oh at talaga namang gulay. Isa ito, tama, sa mga inabangan nila sa loob ng PBB House. Talaga namang, pero hindi na tayo magbibigay ng clue pa. Kung gusto nyo po silang makasama at masilayan, ay kayo ho ay suminsay na din sa abakura ng ating pamahalang panlalawigan. Ano bang pangalan ng dalawang ito? Dasbia? Tama ba? Dasbia? Tama. At syempre, abangan na lang nila dahil ang ating kasamang Auntie May talaga ng mga Sampaguita Films pa. Yes. Nung sinasabi nila sa akin, tayo muna, nakilala ko lang ito sa Pabango na Balaya. Doon siya sumikat talaga nung nasa loob ng PBB House. Ay, eto pa. Okay. Isa pa sa inaabangan natin dahil talaga mabubusog tayo dito sa darating na Webes. Anong meron ngayong Thursday? At talaga namang gustong patahe lagi ng mga Batanggenyo tuwing may mga okasyon. Ang Lechon Master natin. Ayan, magdala ng... Kanin. Katapress. Sabi ko kanin, katapress. Ang iyo kanin kasi ang akin katapress. Dahil ulam na. May ulam na tayo. Ayan, at syempre ngayong paparating na araw naman ng Biyernes ay hahandugan naman tayo ng iba't ibang mga tugtuging at himig pamasko dahil gaganapin naman ngayong Friday ang ating choral competition. Ayan. Ayan, isa din yan sa magandang pakinggan. At if I'm not mistaken, ngayon pa lang parang nasa humigit kumulang 17 participants na agad. Wow. Ang mga choral groups na nakiisa dito sa
sa ating choral competition. At ito nga ay gaganapin sa ating Dream Zone. Ayan, ang ating VSR Choral Competition. Ayan. Yung ating Battle of the Bands mamaya ay dito yan sa labas ng ating gate, yung ating kinikwento kanina kung saan ginanap yung ating acoustic challenge last night. Ayan. At sa darating naman pong Sabado ang inaabangan nating lahat syempre. Dahil dito natin makikita talaga ang mga ipinagmamalaking street dance ng kada munisipalidad dito po sa lalawigan ng Batangas. Yan, magtitipon-tipon ang napakadaming munisipalidad upang ipakita at ipagmalaki ang kanilang mga natatanging sayaw sa kanilang mga bayan-bayan. Hindi lamang sayaw pero kultura. Yes. Yan, dyan yung makikita kung ano yung festival per municipality dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Parang sa Biyernes, pagsasama-samahin natin into one festival ang lahat ng mga lokal na festivals na mayroon sa mga Saturday sa mga bayan at lungsod dito sa ating lalawigan. And by that time, dun nyo marirealize kung bakit nga ba ang Ala-F Festival ay isa sa pinakamasaya at pinakabongga na festival sa lalawigan ng Batangas. And you know, partner, what makes this day very more special? Kasi may makakasama rin tayo and confirmed na ang pagdating nila. Tunay? Bukod sa ating Star for All Season sa mga puso nating lahat, Governor Vilma Santos Recto, bukod kay Kuya Lucky, ay ang makakasama rin natin, una, Mr. Gerald Anderson. Ay, wow! Ayan. Ano ba? Pipigilan natin? Ano ba? At syempre, kasama rin sina Alexa Miro and Raph Pineda. Ayan, confirmed na makakasama natin sila. Naku po, paniguran, kayo po ay suminsay na din dahil talaga namang napakadami ang magbibisita sa atin. Ayan. Ayan, at syempre, alam nyo ho, kulang ang isang oras para ibahagi naming lahat kung ano nga ba ang mga dapat ninyong makita, matunghayan at antabayanan sa ating napakagandang Ala-F Festival na hatid sa atin ni Governor Vilma Santos Recto. Talaga namang kulang na kulang ang oras natin ngayong sandaling ito. Pero syempre, gayon pa man, may bukas pa, may Thursday pa, may Friday pa. At syempre, magsasama-sama tayo ngayong araw din ng Sabado sa culminating ng ating Ala-F Festival 2025. Kaya naman ayun, kasamang auntie, baka may idadagdag pa ikaw. Ayan, parang bitinin muna natin siguro sila sa mga magaganap pa at syempre para kaabang-abang ang mga susunod na araw para sa ating mga kababayang Batanggenyo. Kaya po lagi-lagi namin sinasabi at talagang inaanyayahan namin kayo na kayo suminsay dine. Pumunta kayo parini na. Sabi nga parini na at suminsay dine sa ating Kapitolyo ng Batangas para personal ninyong masaksihan ang mga aktibidad natin dito. Ganun din ang makabisita kayo sa ating trade fair. Ayan. At syempre, gustuhin man nating mag-extend pa ay sa mga oras na ito ay kailangan na nating mag-end ng ating programa dahil nag-message na sa akin si Mr. Gerald Anderson. Ay ako inaantay na sa ating lobby para sa kanyang pagsama sa atin ngayong Saturday. Ayan. Kaya si Gerard Season ang nag-message sa iyo. Ay, Gerard Season ba yun? Akala ko Gerard Anderson. O baka si Kuya Gerald Alcancia. Napakarami. Pero syempre, legit na legit, Gerard Anderson po ang makakasama natin. Gerald Anderson this Saturday. Ayan. Pero pwede rin si Doc Gerald Alday. Ayan, diba? Naman. Ayan, at syempre, sa inyo po lahat, maraming salamat at tayo nga ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, December 9, 2025. At syempre, kasamang Auntie May, pasalamatan natin ang ating technical crews ngayong umaga. Yes, sa pangunguna yan ang ating Direct Gian Marco Escamillas, kay Avon Luca Gimbal, kay Jun Dalmaranan,
kay Harold de Guzman at syempre sa ating Tito Roger Aguirre. Yan, salamat po sa inyo. At syempre, thank you rin kay Sir Vincent Roy Gerald Anderson. Ayan. Thank you, Sir V. Ayan, God bless. And congrats sa naging success ng unang araw pa lamang ng ating Prod for Alae Festival ng BPIO. Ayan, tandaan mo, first day pa lang. Unang araw pa lang yan. Saturday pa tayo. Ayan. At syempre, pahabol na pagbati sa aking mama at sa papa na nakatutok ngayon, nakikinig sa atin. Yan, dahil gusto nila ding malaman kung ano ba nangyayari dito sa atin sa Kapitolyo. Okay na okay po kami din eh. Napakasaya ho din sa Alae Festival. Sabi ko nga pumunta sila dito at sinsay din makijoin sa atin. Gayon din sa aking mami Lourdes Halili dyan sa San Roque. Ingat-ingat po kayo. And sa aking kabiyak David Halili, see you so soon. At sa aking kapatid, Ate Janina Tabares Navidad and Kuya Carlo Henry Navidad and Ate Konkon, Tita Konkon, see you soon as also. Ayan. At yan nga po ang isang oras na naman na pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunong makadiyos, makakalikasan, makatao, lagit-lagi, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala po ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos. Sa lahat ng hamon, tayo babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian. Matatag tayo, Batanggenyo. Muli ang inyo pong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. At tulad nga ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ang isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Muli sa inyo pong lahat, parini na kayo at makiisa, makisaya sa ating 444th Founding Anniversary Celebration at syempre sa pinakamakulay, pinakamasaya at pinaka-engranding festival sa lalawigan ng Batangas, ang Alae Festival. Mula po dito sa BPIO, ako naman po si Arnold Tabares Jr. Ayan, maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada. Yan. At syempre, bago tayo magtapos, sabay-sabay muna tayong sumigaw ng Alae! Marami pong salamat. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong